of Charis or Charis Philippines. Isa ko sa leader sa Charis Philippines. So, sa among upat, ako ang na-assign din sa tibuok Mindanao. No? So, for the whole Mindanao, Charis Philippines Mindanao Coordinator. Ako ang murag tindog na coordinating officer para sa tanan ng mga 21 ka mga ecclesiastical provinces sa tibuok Mindanao. Pag mayroon tag ecclesiastical provincial o provinces kanang mga diocese, na for example, Daditama. So pila man na sa ka-diocese? 4 ka-diocese. Daditama, Davao, Bigos, Tagum o Mati. Unya doon na may 5 ka ecclesiastical major or sub-regional na mga kanagitawag natong ecclesiastical. Kabustan, Kidmako, Dupim, o Zambazuli. So kining tanan, ako na nisang naadtuan, no? Natuyok na ako ni tanan nga mga lugar para bisitahon, i-update sa tanan nga mga development sa ato ang kinikaliukan karon ng Charis. So, ang akong pagka-Archdiocesan Coordinator, paman na lang karong September. No, kaya nga naman, dugay na ko si Gighangyo kang Father Mardinger na pulihan ako tungod kay nga akong term, gikan 2019, ang term nato sa diocese is only 3 years. Kanya, siyempre kay COVID man, ingon ni Father, niagi man tag-COVID, so lampas man sa nato. Muna nga pagka-year 2024, wala na kumusugod sa gihangyo ni Father kay dili siya gusto nga magkaroon og eleksyon. Ako Father, dili ko gusto imunana nga monopolyo sa tanan nga kalihukan, kundi ihatag nato sa ubang mga leaders sa nagkadaiya nga parochial communities nato diri sa Archdiocese of Davao. Unya, ang tawag nato sa atong grupo sa tibuok Archdiocese of Davao sa tanang Catholic Charismatic Renewal, gitawag og nailhan ta para masabtan nato nga dili po ta blind ani niya, nailhan ta karon sa tawag nga ACCRCB. Unsay buot pasabot ani pag makadungog mo og pangalan nga gikan mo sa ACCRCB, meaning taga Archdiocese of Davao mo nga charismatic. Nga naman sa mana siya, ang ACCRCB, acronym ni siya para sa Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Communities of Davao. So mo na yung meaning sa atong ACCRCB. Unya, sa kasampangan, ako ang coordinator. So, gitawag ko Archdiocesan Coordinator sa ACCRCB. Unya, ang atong ACCRCB, dili ni siya matawag na usa ka diocesan community without the members. Nanong gihatag ko sa inyo, gi-inform ta mo ani, so that mabalaan ninyo nga ang charismatic is not exclusive. Pag mingon tawag exclusive, basig mo tuo, mag-ingon mo sa inyong kaugalingon o sa atong mentalidad nga ang kitang mga charismatic, taman rata dili sa ato ang kapilya, taman rata sa atong parokya. So dili mauna ang bot pasabot. Ang charismatic, from the word charis, gikan sa pinulungan nga charis, ginasahan. So, kitang tanan nga naa sa charismatic renewal, mga ginasahan. So, sa ato pa, kay ginasahan ta, kita gipiyalan. Nakuha na to, di ba, ang ato mga parokya ron, daghang kayong seminars, isa sa gitutukan ani niya, kanang synodality. Di ba? Ang charismatic, nagalihok sa gitawag o synodality. Kaya nga naman, ang synodality, panagkuyog o panagambit sa paglawig o pag-journey nato towards anang kahiusahan sa tanang mga Kristiyano or even dili mga Katoliko nga Kristiyano. So, muna ang atong na nga, kitang mga charismatic, kung naay kalihukan sa kapilya o sa parokya, ikaw ginasahan, unya kay piniyalan. No? Muna sa pagka-charismatic na po, usa ko ka ginasahan, o piniyalan na sa ako pa makiglambigit ko
sa parokya o sa kapilya. Sa unsang pamaagi, kada Biyernes ba, kada Sabado ba, dunay kasaulugan. Dili lang ang leader sa kapilya mao'y tao sa kapilya, kundili kitang tanan nga nagpuyo uban niining maong katilingban, kinahanglan nga makiglambigit kung karismatik ka, kinahanglan kang mo-appeal. Dili pwede nga dili ka mo-appeal kay synodality kini. Synod ni siya. So, sa ato pa, kung karismatiko, ginasahan ko, unya, piniyalan ko, kung sa mani sa English yung pinayalan, no? Kung mula dito kasabot ani niya, we are all stewards. So, kay piniyalan ta, bantayin ninyo ni ang ang kaning terminolohiya na gigamit ani sa atong simbahan karon, no? Sa pag-journey nato usap mga sinudo, piniyalan ta, dili sa usalang kabutang ang pagkapiniyalan nako. Sama ba nga karismatiko? Kung kitang tanong diri karismatik, piniyalan ta, aron ipasibaw nato, aron ipaambit nato, kining mga gasa nga gihatag sa Ginoo, pinaagi sa balaan nga Espiritu, dili nato, aron mahimo ta nga mga instrumento sa pagpahayag, pagpabutang ka ng alat, because kita man ang asin o suga, iwag, di ba? So, para mahimo ta nga tigtimpla pagpalami sa atong community, sa atong katilingban, di kinahanglan nato nga mo appeal, mo join. So, for example, kung doon na tayo community prayer meeting, di kinahanglan nga ang tanang charismatic mo join sa charismatic community prayer meeting dito sa parokya o dinhi sa kapilya. So, mo na yung sa kadako kayo importante nga naman, inig-abot sa panahon nga mga matay tag mo depart ta diri mo hawa ta diri sa kalibutan, na amang gyoy accounting himuon ang Ginoo. Tuwa ni nga dunay accounting. Dunay accounting, ibig sabihin sa accounting, muhatag ta og report. Pangutanan ta sa Ginoo sa inyong gibuhat. Wala kay masulti. Lord, charismatic ko. Nag-attend ka prayer meeting. Wala, Lord. Nag-attend ka o ka ng parochial community prayer meeting. Wala sa Lord. Nag-attend ka sa ulugan. Wala sa Lord. Nanuman, wala magud sila nanawag. Dili na siya. You know, the number one nga atong challenge, isip ko sa charismatic brothers and sisters, is to do the evangelization. No, kanang evangelization, basig na po kayo na po na nga, dili mo na ang charismatic, dili mo igasa sa charismatic ng evangelization. Ang number one na tawag sa tuang mga charismatic is to evangelize. Mo niyang ingon ni Pope Francis, kaning pagdeklara sa karis mo siya, ipaambit ninyo ang baptism in the Holy Spirit. Share the baptism in the Holy Spirit. And now, kung saan nga pag-ipo na sharing the baptism of the Holy Spirit, na dili man na sila Catholic charismatic? No. We are all piniyalan, naglihok sa simbahan, and therefore, ang gasa sa Espiritu Santo, ipaambit ninyo, pinaagi sa mga gasa o mga hiyas, mga talento, mga kakayahan. Kay one way of evangelizing is not just by preaching the Word of God, but by serving the people of God. Sabi na to, ang tawag na ko pagka-charismatic is to evangelize. Manang tawag na sa ako to evangelize. Usahan ako pag-evangelize. Attend of regular weekly prayer meeting. Your presence is an evangelization way of the Lord, because the moment na makita ka, makadasig ka nako. You know, brothers and sisters, sukad-sukad sa Christ the King, wala ko yung absent din na gawas nga mo travel ko mo at tuglaing mga lugar sa Manila or diri sa Mindanao. Sa among parokya, wala ko yung absent bisag usa.
starting 2015 hangtod karon wala ko'y absent. Gawas kung na ko'y importante nga mission outside diri sa Davao, no? So mo na nganong kinahanglan man ko nga mo aktibo, nganong kinahanglan man ko nga mo appeal. It is because sayang ang gasa sa espiritu na naa nato kung ato langing ikip sa atong kaugalingon. Para maklaro nato, si Pope Francis nagingon, even Pope Benedict XVI, si Pope John Paul II, ilahang kay Pope Paul VI, ang evangelium nga programa, kanang evangelization nga program, wala na siya naputol. No, wala na siya naputol. Hangtod na karon og ugma og sama umaabot pa nga mga katuigan. Unya ang programa sa tibuok kalibutan na aning evangelization sa tanan nga mga dagway sa organizations nga naa sa tanang katilingban sa simbahan. So sa ato pa, ang pinakauyukan kay sa tanan, kining atong praise and worship, kining atong gathering, it is a form of evangelizing our brothers and sisters. I might be good, maayong istorya about the Word of God in the Bible, but pero dili na ko siya i-share diha ninyo, dili na ko ipakita ninyo, it is useless. Nga naman, tungod kay wala na ko gihimo ang ako ang tawag sa bunyag pagka-Katoliko. When I received the baptism, the sacrament of baptism, si Kristo nagpaambit sa ako sa tulo kahiyas nga naa nako ug naa ninyo. Unsa ni siya? Pagkapari, pagkahari o pagka-propeta. Mag-istoryahan na ni Sister Lala, kailan mas siguro mo, no? Sister Lala, sa Evangelization 2033, no? 2033. Siguro ang speaker na to, brother doon, no? Yes, si Sister sa Evangelization. In Cebu, usa ka foreigner, usa ka taga-India ni siya nga pari, very old na, mura may pagka-Mexicano yung pangalan, I forget the name. Personally, nagka-akubangay ni ani niya and telling me about, and the other members of the Caris leaders, about the program of the Pope in evangelization. And this is the same call for all the charismatic. Evangelization should not be given only to the evangelization team. Evangelization should be the program also of all the charismatic. Kanang Christ the King Formation Center na po din ha. Kung sa may trabaho, evangelization na siya. Lain lang ang atong pag-ila, lain lang ang terminolohiya. Program ang atong tanawon. Ang tanan nato nga mga program, challenge sa tuwa, ang atong dapat himuon is that we evangelize. I attended a seminar sa Paris Renewal Experience. Ini ka-graduate mo sa ilahang Prex seminar. Isa ba naka-attend o Prex gari? Ayan, si Kuya Dennis, no, na iniguman, patindugon ka, amot ko, design na magyapon din sa ato ang mga na-experience. Moingon ka na, ang sunod na ko nga i-evangelize, no, ang sunod na ko nga i-evangelize, so, mura ko naghimo ka ng pledge sa imong kaugalingon na akong dalahon siya. So, kung sakto na to ang evangelization is to proclaim God's goodness, to proclaim God's words, to convey to all the people that these words of God redeeming and saving mankind, sukad pa kaniadto diha sa punuan sa Garden of Eden, sa pagkasala sa unang ginikanan, hangtod karon mga panahon ug hangtod pa sa maabot mga panahon, ang lihok sa pag-awhag sa pagbalik diha sa atong Ginoo, sa conversion sa tanang katawhan, is the work of evangelization. Unya kita man ang kapog-kapog kayo ka ng hagit ani niya. No? Nakuha ninyo ang point ani. Kung may yung tao ka ng evangelization, if you give me a topic, if you give me a certain topic, and then I will deliver it to you, and then that's
my way of sharing it with you. So the thoughts, the topic, the theme is the evangelization na akong ipaabot ninyo. Because I am going to convey you, ako mag-imbitahan, ako mag-encourage nga, kining mga pulong na kining akong ipang-sharing sa inyo is good for the salvation of our souls. If you listen, then that's good. Because the Holy Spirit, as the giver of life, siya ang mulihok o pahimo sa tanan nga nadugog nato karon ning hapuna nga mo-activate sa atong kinabuhi. So, amen? Amen. So, muna siya mga igsoon na ang atong pagkakarismatic, sabto nato, dili ni siya exclusive. Masabay ba't pasabot sa exclusive? Kapag may mong tag-exclusive, ang atong tanaw, tanan lang na charismatic, kita-kita lang. Kita-kita lang. O saan na din atong bana, asawa, anak? Dili di sila charismatic. Even if we don't attend CLSS, as long as you are already baptized in the sacrament of initiation, the sacrament of baptism, you are already charismatic. Charismatic na. Ang CLSS was just only a rite para mailhan nato ang atong pagka-charismatic. Ma-identify ta na charismatic. But ang pinaka-uyukan, ang the essence sa niya, that we are all charismatics and ako'y obligation, moral and spiritual, to convey and preach and spread and share the gospel. This is the content of the evangelization. Nga makabalik ang tanan, nga mailan nato, kanang na diya sa krus, nga mo na'y makaluwas nato. Nga niya mga pulong is buhi, active, inunin ni San Pablo, Hebrews chapter 4 verse 12, ang niya mga pulong, buhi o aktibo, na sama sa duha, o sa kaspada na duha ang iyang sulab niya. So muna siya, brothers and sisters, 6 years sa atong charismatic anniversary karon. Amen? As diri sa katilingban, sa punong, kaniadto sa unang pagsugod ninyo dinhi, na ako dinhi. Pero I am not the coordinator by the time. At the time, a member of the council pa lang ko ato. And now, second, third, fourth, fifth, wala ko. But on the 6th karon, hindi ako karon dinhi. So, I am encouraging you, brothers and sisters, na ang pagiging charismatic nato, atong tanawon ng word nga letter R. Renewed person. Once renewed, ang tao nga naa sa charismatic o Catholic charismatic ka, meaning dili siya renewed nga dili activated. Kinahanglan pag mayingon ta nga renewed Christian ka, meaning aktibo ang ato ang spiritual life. Kung nato, nagbabasa ta og Biblia. Di ba, number 1, kinahanglan ta mo basa o Biblia because you cannot give if you do not know something. Dili ka makahatag kung wala kay nahibaluan, kung wala kay nakatunan. So, Bible contains the Word of God. The Word of God is our life. Kinabuhi nato na siya. Mao ni siya na ang pagkabinunyagan nato na nahimong propeta, nahimong hari, nahimong pari, mauni ang kinauyukan sa gitawag nato, ang akong tawag mag-evangelize, ang pagka-charismatic nako. So, leader man ka o member ka sa isa ka charismatic renewal, we need to partake in the synodal journey of the whole community within the chapel or within the parokya. Isabta nato ni siya nga dili ta kinahanglan nga moingon nga pag-charismatic lang, because the charismatic is and should apply inclusivity. Kanang inclusive ta ba? Na tanaw nato, kanisa Knights of Columbus, kanisa si WL, we are all in one flock. Naata sa usa ka koral. Unya, dili ko lahi o dili siya lahi. So meaning, ang panlantaw nato mga charismatic, gagmay man, bata man,
Asawa man, bana man, anak man, silingan man, dili nato siya ihatagan o kanang i-discriminate in terms of social na affiliations. So meaning, ang inclusivity nato mga charismatic is mo extend, mo expand, o makiglambigi, o mo appeal, number one, o importante, sa kalihukan sa parokya. Diba? Kung PSL ka, kung sa ba to, mga pangulo sa banay, ang inyong mga kalihukan din na, hatagin ninyo o importansya ang inyong mga kalihukan sa parokya or dili sa kapilya. So ayaw ninyo na ay dili ko kay may seminar mi dito. Pero ang atong pari, ang atong pura paroko nagtawag sa inyong presensya na mo appeal na dito bulang tigita nila. Ano man, that is evangelization. You give yourself to become a light for others. Gihatag na ko akong kaugalingon aron makigiusa sa kalihukan, aron makatabang. Kaya ang gamay na kong mahimo makapadako unya sa kalambuan anang kalihukan. So muna na mga igsuon. Muna nga ang ato ang ACCRCD kanunay namong ginapahimangno na ang Christ the King Formation Center is not a community. No, para maklaro. Dili sa community ang Christ the King Formation Center. But Christ the King Formation Center is only the venue for the congregational gatherings of all the parochial and trans-parochial communities in the Archdiocese of Davao dito sa Christ the King Formation Center. Meaning, ang Christ the King Formation is the mother community of all the communities. Kuha na to, muna nga, kung kamo inahan, makatulog ba mo nga ang inyong anak wala mo uli pagkagabi? Kung kamo inahan, ang inyong mga anak wala sa pagpaniudto, wala sa pagpamahaw, wala sa panihapon. Kung kamong anak, inyong mga inahan, ang inyong anak wala pa ilang panahon sa pagtulog, mangita mo o dili? Dito. Imunana nga mentalidad, brothers and sisters. Ang parokya imon ana sad, ang kapilya imon ana sad. Pila lang man sa inyo diri mo apen og kasaulugan. No? Dako kayo na obligasyon, brothers and sisters. Kasaulugan sa kapilya. Dako kaayo siya nga panginahanglan. Tungod kay ang tinodo nagsugod diha sa gamay nga pundok. Nagsugod diha sa gamay paimon sa dagko, ina sabay-sabay ta nga mag-journey towards sa realization ni anang maong simbahan. Ikatulo, wala ko ikadua pre, dahil sa ko ikatulo. Ikatulo, doon na tayo tinatawag ng mga existing realities. No? Doon na existing realities. Usa niya siya. Sa mga realities, for example, natay gitawag ng mga Christians but not Catholic Christians. Natay mga communities na gitawag ng parochial, covenantal, and transparochial. Kasi doon ay mga grupo na very limited, exclusive kayo sila. It's because ang ilang lantaw sa ilang kaugalingon, sila dili appeal ni anang maong parokya. But Pope Francis nag-ingon, extend and widen your perspective regarding the existence of the different realities in the church. And he said, because you are the current of grace in the church and for the church. Kanato, current of grace. So sa current of grace, kita po ng mga charismatic, mga current of grace ta. Ibig sabihin, doon na tayo power and charisms nga makapatandog sa gitawag nato conversion and drawing them back in order to become member of Christ sa iyahang fold niya.
Di ba? Jesus is the good shepherd. Pope Francis is the head shepherd now in the Catholic Church. Iyan nakita ni. And that is why dunay sinodo nga nahitabo. Kaya nga no, gusto natong maibalik sa pinaka-original na konsepto sa pagkasimbahan. Dili ng building ang simbahan. No, it's not the church is not the building, but kita ang simbahan. So hawaig tao ng simbahan, that remains a building only. That remains a house of worship. But the church, the real church, is kita. Asa man nato ibutang ang atong mga kaugalingon? Gusto ba ta ka may bulag diha sa Dios? Dili. No? Dili kita gusto, anak. All of us gusto natong tanan nga makahiusa o makauban si Kristo diha sa kadilingban sa Dios. Busa, mga igsoon, ining inyong adlaw sa pagsaulo, kining kinatibukan sa Bunawan Parochial Community in JKK, ang akong auhag, encouragement natong tanan, bisag naay problema, padayon ta. Bisag kapoy na, padayon lang ta. Bisan pa, tamad na ta, padayon ra gihapon ta. Kay nga naman, in the end, si Satanas man ang mubitag na to, no? Siya ang muhimog obstruction, blocks sa tuwa. But in the end, si Kristo naghulat na to. No? Si Kristo ang mudraw na to doon niya. Manamang igsoon, kining sa punong inyong community din, buhi ninyo. Ayaw mo pagsugod na magpadayon ni nga matulog. Mag-count mo next year, usa pa mabuhi. But what about monthly? Dili na mo mag-gathering?